Happy New Year 2024. Mga kababayan kong Pilipino at sa buong mundo, OFW at sa lahat na nagmamahal sa Pilipinas. Isa po ako sa may samang loob kay BBM dahil ang totoo po niya na nagtrabaho ko at nagserbisyo sa kanila nung ako'y bata pa. Labas-pasok po ako sa Malacanang. Ang pinagtrabahoan ko po ay, kung alam niyo po ay, narinig niyo na to, Via Marie. Via Marie po ay isang serbisyo. Ang lahat ng function regarding about parties, all the catering businesses, we do all the catering for the Malacanang Palace. And for the oligarchs and the group of Blue Ladies. Kung narinig niyo na po ang Blue Ladies, may edad na rin po ako, kaya alam ko po ang nangyayari. Nung nagtatrabaho po ako sa Via Marie, marami po akong kakilalang mga PSG na nagsasabi sa akin na, kung gusto mo ng bahay dahil madali kang kumuha. Dahil po noon, si First Lady is the Ministry of Housing. At ang sabi po sa akin ng PSG ay, bakit hindi ka gumawa ng sulat at bigay mo sa akin at maibibigay natin yan kay Madam Imelda. Ang tawag po namin kay First Lady is Madam Imelda. So, tungkol po kay BBM, ang complaint po na lagi ko narinig at napag-uusapan ng mga PSG, kasama po kami, pagka wala pa pong serbisyo, ito pong si BBM ay laging wala. Totoo po yan. Laging wala. Nasa barkada, hinahanap ng PSG, lagi pong tumatakas sa Malacanang, gabing-gabi nawawala, hahanapin po nila yan. So, alam niyo po ba kung saan siya natatagpuan? Party. Kung saan pong party. Hindi po niya naranasan maging ang life of mga mahihirap. Hindi po na-mix yan sa mga mahihirap. Kaya, ang ugali po niya ngayon, nadala pa rin niya kahit na siya presidente. Ngayon, pagka-presidente niya, nahihirapan po siyang mag-adjust. Ang katotohanan nito ay nahihirapan po siyang mag-adjust dahil ang mga bisyo niya, nung kabataan niya, nadala niya hanggang naging presidente siya, naging politiko siya. Yun po ang nadala niya. Talking about London, kasi nasa London na po ako. Nandito po ako 43 years ago. 43 years ago, nag-aaral po yan si Marcos, si BBM dito. Ganon din po ang ginagawa niya. Puro parties, pagtapos po sa eskwelahan, pupunta po lang noon dyan. Nakikita ko yan, at nakatira po sila dyan sa may Notting Hill. Malapit lang po kami. Nakikita ko. Pati nga po yung mga barkada niya, yung caretaker, kilala po namin dahil isang kasama ko pong golfer, kamag-anak po nito. Isang caretaker sa pamamahay nila rito. So, yun po ang istorya ng kay Marcos. Hindi pa po tapos yan. Si Marcos po, ang mga bali-balita ngayon ay nagpupulburon. Totoo po yan, nagpupulburon yan. Dahil yan din po ang napag-uusapan at laging sinasabi ng mga PSG nung nagtatrabaho po ako sa Via Marie. Dahil pag wala nga po kaming ginagawa tapos nakikita ko sila, nanonood kami. Tapos yung iba po hindi sumasali sa mga card game, nagkukwento-kwentuhan po kami. Bawal po sa kanila uminom habang nasa serbisyo. Ngayon, yun po nasasabi na, babalitaan na lang nila, wala na naman si Marcos.
si BBM, ano doon, sa barkada po, tumitira na naman po. Dahil yung time na pong yun, napakadali po kumuha ng pulburon. Dahil yung kabataan ko po, sa bahay po namin, kasi may mga paupahan po kami, nakikita ko po, ay itong mga nakakatanda sa amin, talagang sobra-sobra po ang ginagawa nila sa pulburon, pagtuturok, marijuana, kung ano-ano pa. Napakadali po nung time na yun, nung kabataan ni Marcos, dahil ni BBM. Yan po ang totoo niyan. Kaya hindi niyo po maiwasan, ang bali-balita po ngayon, siya ay nagdudurog. At laging durog, laging party, 100% po yan. Totoo yan. Dahil mas matanda po ako kay Marcos, kay BBM. Nagserbisyo po ako sa Via Marie. Palabas-pasok po kami dyan sa Malacanang, kung saan pong party gagawin ng mga Blue Ladies, mga oligarchs, nandun po kami. Via Marie lang po ang nagsiservisyo sa kanila. Kaya ang katotohanan at aking experience ay nakita ko po. Katotohanan po yan. Yan po ang totoo. Kaya ito pong ginagawa natin ay para sa kabutihan ng Pilipinas. Sa mga fast vlog ko po, ito pong si Scout Ranger Clemente Dado Enrique. Gagawa po siya ng manifesto. Ang panawagan ko po ay magkaisa tayong lahat. Pumirma tayo, kahit nasaan kayo sa sulok ng mundo, pumirma lang po kayo. Ang sinasabi niya, kahit hindi niyo na ilagay yung pangalan lang po kung saan kayo lugar, at sabihin nyo na on kayo dito sa manifestation na ginagawa niya. Para po umunlad ang bansa, nananawagan po rin ako sa akin. Dahil isa po ako sa nagkumpanya rito sa London. Binigay ko pong 100% sa kanya. Naghirap po kami rito at hindi lang po ako ang na-disappointed sa ginagawa niya ngayon. Dahil grupo po kami ng mga Marcoses and DDS dito. Dahil ang alam po namin ay Uniteam. Pero hindi na po Uniteam. Ang nangyayari po ay silent martial law. Abuse of power, especially the Congress. Nung napanood ko po yung hearing nila sa Congress, miski po ang mga kasamahan ko ang sinasabi, nakakahiya ang bansa nyo. Bumalik na naman po tayo sa ganito. Ang ating former President Duterte, inangat po ang bansang Pilipinas. Gumanda po ang ating bansa. Ang pamamalakad, ang mga tao po ay naging very, how do you call it, sila po ay may satisfaction na ginagawa ng ating presidente, ng ating former President Duterte. Dito rin po sa London, dahil po, meron po akong experience dito sa London. Nung kinukumpanya ko po yan si Marcos, mismong customer ko po, pinagtanggol ko siya. Dahil ang iniisip ko na hindi ganito si Marcos. Hindi siya gagawa ng masama. Ang gusto niya ay babangon muli ang Pilipinas. Pinagtanggol ko po yan. Pero ang kaharap ko po, hindi ko na po babanggitin ang pangalan, pero Japanese po siya. Alam niya ang istorya ng family. Ang nalalaman niya po ay puro corruption, martial law, things like this. Yan po sinasabi niya sa akin. Pinagtanggol ko po siya. Ano po nangyari sa akin ngayon? Ako po ang kahihiyan. Hindi ko na po malapitan yung taong yun. Ang mga kasamahan ko pong mga golfer, marami po kaming grupo rito ng mga Uniteam, DDS, nagsama-sama po lahat yan para sa kanya. Ang dami na pong disappointment. Kaya, ang panawagan ko po, pag nagawa ito,
ang manifestation ni Captain Clemente Dado Enrique, pumirma po tayo. Para sa atin din po ito. Bago po mahuli lahat. We have to do it. Magpapasalamat po ako sa inyo at sa buong Pilipinas, sa Pilipino, sa buong mundo, lahat ng Pilipino. At pag nakita niyo po ang manifestation na ito, pirmahan niyo po. Marami na po akong hinihikayat dito para sa pagbabago. Kailangan po makamtan natin ito. Kaya, parang awa niyo na po. Nagmamakaawa po ako. And I say, we're gonna have a good new year if we do this. The 2024 will be the best 2024 in the history because we changed the bulok system of the government. And I say, God bless you all. And God be the glory. Thank you very much sa lahat. Maraming salamat po. Thank you.